ako tapos nahuli kami ni Tito na magkasama ni Jowa sa kwarto kaya agad kaming ikinasal. Hi, I'm 25F and siya is 28M. Nagkakilala kami online hanggang sa naging kami. Taga Pangasinan siya at ako naman is taga Quezon City. Muslim po ako, siya ay Ilocano. Nag-meet kami noong Enero 2024, 5 buwan na LDR. Plano lang namin is magkita dahil I don't believe in LDR. Kaya nung nagkita kami, ang sinabi ko sa sarili ko pag umuwi na to sa kanila, hindi na ako aasa na magkikita pa kami muli at kakalimutan ko na siya, pero hindi nangyari yon dahil sa loob ng higit sa 2 linggo niya na pag-i-stay sa bahay, nahuli kami ng tito ko na magkasama sa kwarto na nagtatawanan dahil same kasi kami player ng mobile games. Then after nun, pinaakyatan kami ng mga kamal. Kamal is parang leader ng isang tribu, ganun. Tapos ura-urada kaming kinausap at kinasal din nung araw na nahuli. Wala kaming sapat na pera nun para makaisal ng maayos kahit papaano. 2,000 pera namin kinuha ng mga kamal dahil yung 2,000 pera na raw na yon is sala namin. Sala means kasalanan namin na nagawa, which is live-in na hindi kasal. Kaya kinasal kami kinagabihan nung araw na nahuli kami, nakakalungkot lang dahil first wedding namin yon pero sa bahay lang kami ikinasal. Tapos yung mga tao pa sa paligid namin, yung nag-ambag-ambagan para mapakain ang mga taong dumalo sa kasal namin. Pero kahit ganun, we're planning naman na magpakasal sa maayos na kasal, pinag-iipunan pa. Then, after a year, bigla kami nagkausap o deep talk about sa amin. Bigla niya nabanggit yung plano niya before na umuwi sa kanila nang hindi nagpapaalam gawa ng may mga bagay akong kinatuturn off niya. Like minsan dinadatnan ako ng katamaran, minsan pinagliliban ko ang paglilinis, paglalaba. But still consistent naman ako sa kanya sa pag-aasikaso pagpapasok siya ng work at pag-uwi at nabanggit niya rin na parang napilitan siya nung araw na ikakasal kami dahil natakot siya na kung ano gawin sa kanya ng mga tao dito sa amin pag hindi siya pumayag na pakasalan ako. Kaya umuuna lang siya at nagstay kasi nandito naman na raw siya. At saka wala naman siya kamag-anak dito sa Manila, kaya ang dating nun, nagsunod-sunuran na lang siya. But after nung kasal, nasa utak na niya pala na tumakas at umuwi sa kanila na hindi nagsasabi sa akin at kakalimutan ako. Pero habang tumatagal daw, nakakalimutan niya raw ang pag-alis niya. Hindi na niya raw ako kayang iwan. Dahil habang tumatagal napapamahal na ako sa kanya at nasasaktan daw siya pag pinagkakaisahan ako sa bahay. At saka meron siyang bagay na nakita sa akin na pinanghahawakan niya na nagustuhan niya sa akin. Kaya nangako siya na hinding-hindi niya ako iiwan. Never naman siya nag-cheat sa akin sa loob ng 1 taon namin, wala rin siyang bisyo, kung iinom man siya pag may okasyon lang. At ako ang lagi niya pinapahawak ng sahod niya. Sobrang transparent niya sa akin, never siya naging sakit sa ulo at naging kampante ako. Pero nung nabanggit niya yung plano niya dati, nabalak niya ako iwan knowing nakasal kami, pero sa papel lang, parang kasulatan nakasal kami. Doon ako nasaktan kasi akala ko simula nung kinasal kami, totoo siya na nag-i-stay kami sa isa't isa as long as walang third party. Peace of mind kasi ang mahalaga sa amin. Kapag nasira kasi ang peace of mind, magiging toxic na relationship nyo, kaya yun ang pinang-iingatan namin. Mahal na mahal ko ang asawa ko, pero lately bigla na lang ako nag-o-overthink sa mga bagay-bagay lalo na sa nabanggit niya sa akin. From Sender Yumi.